Ayan. Okay, so nung nakaraan na pinag-aralan natin na ang buhay ay mula sa Diyos. God is the giver of life. Nakita rin natin kung ano yung end goal ng buhay na to, yung bumagsak na buhay. Meron nakita natin yung implikasyon, hindi maganda, hindi tama. Yung buhay na ito na tipong malayo siya doon sa Eden. Pero higit sa lahat doon, may mas magandang buhay na paparating na pinangako ng ating Panginoon. So sa usapin na God is the giver of life, dapat tanungin rin natin sino itong Diyos na ito. Sa lahat ng pag-uusap natin ng buhay Kristiyano, iba-iba aspeto niyan, kailangan natin consider kung sino ang Diyos na sabi natin originator, pinagmulan ng buhay. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa sanlilikha, tanging yung tao lang, tayo, yung meron buhay na mula sa Diyos, ginawa tayo sa wangis ng Diyos at tayo ngay kanyang hiningahan para maging isang living creature. So makakapag-relate tayo sa Diyos na hindi kagaya at hindi maaari makapag-relate in that way yung mga sanlilikha, mga hayop, mga bundok, mga puno, mga ganyan. Hindi, tanging tao lang. Dahil nakapag-relate tayo sa Diyos, meron tayong sense ng tama at mali. Nakapag-isip tayo, nakapag-appreciate tayo ng gawa ng Diyos. Kumari, di ba, nakita natin, ang ganda ng scenery, ang ganda ng dagat, ang ganda ng araw, ang ganda ng ulap. Meron tayong ganon. Aesthetic, di ba? Tapos nakikita rin natin, alam ba, dahil ginawa tayong mga tao, na-appreciate rin natin yung, sabi natin, ganda, itsura ng iba, yung talento na binigay sa iba, na hindi yun ma-appreciate ng mga ibang nilikha. Maaari siguro ma-appreciate tayo ng mga alaga hayop kasi pinapakain natin. Diba? Pero wala sila yung ganun na klaseng relasyon. Tanging tao lang yung binigyan ng ganong klaseng relation sa Diyos. So ngayon, dahil nga'y tali tayo sa Diyos, ang Diyos din mismo yung nagpahayag ng kanya sarili sa atin. Hindi naman ginawa ng Diyos yung sanlilikha tapos iniwan na bahala na kayo dyan. Hindi ganon. Pwede parati niya na dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sinasustain niya yan, tapos siya rin mismo yung nagpahayag na kanya sarili sa atin. Parang yung tanong kanina ni Amir, di ba? Yung sa Romans chapter 2. Paano malalaman? Pinahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa lahat sa pamamagitan ng kanyang nilikha. At sa pamamagitan din nung nilagay niya sa atin. Dahil nga, ginawa tayo sa wangis na Diyos, nakaka-relate tayo sa kanya, hindi natin matatakasan na may gumawa sa atin. Siguro yung mga pilosopo, pag tinanong natin, sino gumawa? Nanay, tatay ko. Di ba ganun yan, sasabihin? Sino naman gumawa sa nanay, tatay mo? Lolo, lola ko. O sige, so pag pinag-atras natin ng paatras, tatawag na infinite regression, sino yung gumawa sa unang tao? Kasi lahat naman manggagaling sa unang tao. Well, nasa sa'yo yan. Kung gusto mong paniwalaan, galing tayo sa mga unggoy. Diba? Pero tayo, paniniwala tayo, at common sense na rin magsasabi na mayroon pinagmulan na dalawang tao. Ngayon, sino yung gumawa doon sa unang dalawang tao na yon? Higher being, hindi pwedeng tao yung gumawa doon sa dalawang tao. So, hindi natin matatakasan yan. Base sa kanyang nilikha sa ating paligid at patotoo sa atin. At kung gagamitin natin yung ating kaisipan, hindi natin maiiwasan yung Diyos. Kaya yung Diyos din yung nagpahayag ng kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang paggawa sa atin. Diba? Maraming sabi natin kahit mga kriminal, lalo na siguro medyo bago-bago pang pangit naman bago-bagong kriminal. Sabi natin mga level 1, mga less than 2 years experience. Bagong pakay-kriminal. Oo. Diba pag gagawa siya na pag gagawa siya ng sabi natin krimen, diba? Meron may kaba, may takot pa. Kasi number 1, alam niya hindi tama yung gagawin niya number 2, paano pag nahuli ako, diba? So meron siyang konsepto ng consequence ng kanyang gagawin. Meron siya, therefore, alam niya na tama at mali yung kanyang gagawa. Kasi kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka na makakabahan Hindi mo naman isipin na paano pag nahuli ako sa ginawa kong mabuti, paano mangyayari, diba? So, walang ganun. Dahil nga, alam niya masama sa tama, at alam niya siya mananagot sa kanyang ginawa, meron siyang concept ng Diyos. Ayan. At ang Diyos din yung nagpahayag ng ganong klaseng kaisipan. Kahit naman hindi ituro sa kanya sa eskwelahan yun
meron siyang ano di ba, yung consequence, kanina, napag-usapan natin, yung, yung mga usapin sa korte, sa batas, di ba? So, meron hinahabla, merong ano ba tawag doon? May prosecutor habla, no? Ano yung defense? Depende. Nasa depensa. Ito yung hinahabla ngayon. Depende. Depende. Defendant. Tapos syempre merong meron pinag-awayan, hindi pinagkasunduan, di ba? Kasi kung wala namang ganun, wala namang kaso, di ba? May case. At syempre, dahil may case, merong nilabag. Kasi kung wala naman nilabag, ano pinag-awayan natin? Di ba? At dahil merong case yan, merong consequences yan. May penalty. May parusa, di ba? Syempre, dapat may parusa kasi kung hindi naman high five lang yan, hindi naman clap, di ba? So, yan. Naglalak. May penalty. Ayan. So, ganon yung tao. Alam niya yung mga yan. Yung lahat naman ng batas na tao, nakabase naman yan sa konsepto ng tama at mali. Diba? Kasi kung tama, ba't ka gagawa ng batas laban sa tama? Diba? Ginagawa yung batas para maprotektahan yung mga tao laban sa mga maling gawa, panagutin yung mga gumawa ng mali, at bigyan ng yung may kaukulang parusa para hindi gawin ng iba. Diba? Yan yung parang three basic functions ng batas. Nakabase yan sa moralidad ng Diyos, tama at mali. At ayun ay alam ng mga tao, hindi naman yung kaalaman na sabihin natin malalim sa batas, kundi meron tayong kaisipan na tama at mali, paparusahan ng mali, dapat managot ang mali. At dapat din syempre may reward yung gumawa ng mabuti. Yun yung batas. So hindi natin maiwasan yan. Alam natin yan dahil Diyos mismo nagpahayag ng kanyang sarili sa atin. Hindi tayo ginawa na very random. Hindi kagaya ng mga puno, mga aso. Kaso hindi naman mananagot, di ba? Kahit naman may nakalagay, bawal umihi dito. Di ba? Hindi naman natin pananagutin yung aso. Kasi nga, may kinagat siya. may kinagat siya, di ba? Haba. Problema na tao kinagat yun. Nahanap ng animal bite center. 5,000. Yan. Kasi tayo yung ginawa na may ayon sa wangis ng Diyos. May kaisipan, may dignidad, at meron tayong kaluluwa na mananagot sa Kanya. Okay, so ito yung mga bagay na dapat natin isipin. Pinahayag ng Diyos yung Kanya sarili sa atin, sa paggawa niya sa atin, at patunay ng sanlilikha, at pati rin yung pamumuhay natin. Nag-govern yan ng ayon sa moralidad ng Diyos. Yan. So yung conscience natin, yung sanlilikha, pero sabihin naman natin, kahit naman nakita ng tao, yung mga magagandang gawa ng Diyos, kahit naman may patotoo ang Diyos sa kanyang sarili, meron pa rin mga bagay na hindi na ipapahayag ng payak, ng plain, di ba? May mga bagay pa rin na, bagamat ang dulot nun, meron tayong konsepto ng Diyos, pero hindi natin kilala sino yung Diyos na yon. Kaya nga iba, di ba, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung iba naman, gumagawa ng Diyos sa kanilang kaisipan. Yung iba, Diyos nila, sarili nila. Yung iba, Diyos siguro yung asawa. Mga ganun. Pera, kapangyarihan, katawan. Ito yung nagdudulot niyan. Meron lang tayong kaisipan na may Diyos. Hindi natin maiiwasan, hindi natin matatakasan. Sige. So dito, sa pagtatalakay na, dahil meron na tayong kaisipan ng Diyos, hindi naman lahat kilala yung totoong Diyos na yan. So sa mga tweet, meron totoong Diyos at meron mga fake, di ba? Huwad. Kasi pag false prophet, bula ang propeta. Pwede bang gamitin yung bula sa Diyos? Hindi yata. Parang, basta hindi totoo na Diyos. Yan. So tingnan natin muna sino ba itong totoong Diyos na to? Kasi ang pinag-usapan natin, sa kanya galing yung buhay, therefore dapat siya yung legit. Otherwise, diba, kung galing sa ibang Diyos yan, fake na buhay lang rin yan. Kanya ibibigay. So ang pinasasabi natin, mula sa Diyos itong buhay na ito, kailangan tama. Kailangan meron tayong tamang kaisipan, tamang pagkakilanlan sa Diyos na ito na nagbigay ng buhay sa atin. Okay, samahan po ninyo, buksan natin sa kay Isaiah 45, verse 5. Buksan natin. Lumang tipan sa Isaiah, may propeta Isaiah. Ano nilalamig ba? 45. Okay. Verse 5. Yan. Sige po, basahin ko itong Isaiah 45, verse 5. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibigkisan ka
bagaman hindi mo ko kilala. Basahin ko lang sa English, parang ang lalim. Binibigkisan, ano yung binibigkisan? Yung tinatali. Ah, Nakatali sa kanya. parang binibigwas. Parang Bigwas na. Binibigkisan. Tinatali. tinatali. Yeah. Basahin ko sa NASB. I am the Lord and there is no other. Besides me, there is no God. I will gird. Oh, you're okay, gird. Gird you, though you have not known me. So sabi ng Diyos, di ba? Ano yung sabi dito ng Diyos? Malinaw na una, nagpakilala siya. I am the Lord. Yung Diyos nagsasalita dito, ha? Kausap niya si Isaiah. Sabi niya, I am the Lord. Nagpakilala siya. Ano pa? And there is no other. So kung siya yung Diyos, walang ibang Diyos. There is no other eh. So isa lang. Besides me, there is no God. Maliban sa akin, maliban sa Kanya, walang ibang Diyos. So isa lang talaga yung Diyos. Therefore, lahat ng mga iba yan, peke na Diyos-Diyosan lang. Sabi niya rin dito, I will gird you, yung bibigkisan, yung tatali kita. Kahit hindi mo ko kilala. So, yung mga tao, hindi natin mapagkakaila, may maraming tao actually, yung hindi nila kilala yung Diyos, di ba? Pasalamat tayo, kilala natin ng Diyos, purihin ng Diyos. Pinalaya pa. Pero marami ang hindi nakakilala. Bagamat hindi nila kilala ang totoong Diyos, nakabigkis. Hindi nila matatakasan. Kahit ano yung gawin nila sa buhay nila, habang buhay o di kaya sa huling hininga, nandun ang Diyos. At pag huli natin hininga, lahat ng tao ay haharap dito sa totoong Diyos na ito. So ano man yung gawin natin, hindi natin maiwasan. At nang nakakatakot dito, siguro more warning dito is, baka mamaya, although nakabigkis, hindi nakatali tayo sa totoong Diyos, tayo mismo yung tao, sabi natin, tayo gumagawa ng pagkabigkis sa ibang mga Diyos-Diyosan. Okay. So, yan. So, dito, namakita natin sa Isaiah 45 verse 5 na to, lumang tipan, tagal na nito. Kinakausap ng Diyos yung kanyang lingkod. Sa verses 1 to 4 ng chapter 45, basahin ko na rin. Yan, ito Tagalog. Yan, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis, yung inanoint niya, yung pinili niya, kay Ciro, si Cyrus, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Ito sabi ng Diyos kay Cyrus. Ako ay magpapauna sa iyo at papatagin ko ang bako-bakong dako. Ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin at ang mga harang na bakal ay aking puputulin. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan ng kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako upang iyong malaman na ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan. Alang-alang kay Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili, sa iyong pangalan ay tinawag kita, aking pinangalanan ka, bagaman hindi mo ko kilala. Sa kausap ng Diyos si Cyrus. Handa na yung panahon na ito, kasi sa history na sinakop ng mga Babylonians itong Israel. Na rin sila na invade sila, tapos yung mga tao na Israel in exile papuntang Babylonia. Ito na yung halimbawa kay Daniel. 'Di ba, yung mga kasama niya, binigyan pa nga sila ng ibang pangalan, tapos tinuruan sila, 'di ba? Nagkaroon ng mga pagsusubok din sa kanilang pananampalataya. So ito yung yung nangyayari na under sila sa Babylonian rule kay Nebuchadnezzar saka sa iba't ibang mga naging hari din ng Babylonia. Pero dumating yung time na meron bagong kapangyarihan, yung Persian Empire, na tumalo sa Babylonian ay ito si Cyrus. Tapos pinalaya. So natalo na yung mga Babylonian, si Cyrus na yung Persian Empire na binalik yung mga exile. Yung mga Israelita, mga Hudyo, galing sa pagkaka-exile nila sa kanilang lupain, pinabalik sila ni Cyrus after 70 years. Ito na yung Ezra, Nehemiah, sa si Esther. Ito yung yung mga binalik na sila, tapos gumawa sila ng yung ginawa nila ulit yung templo, nabalik yung worship. Yan.
So ito yung yung parang very fast forward lang na history. Ang maganda dito kasi years before or centuries, more than 100 years bago mangyari 'yon, bago ipinanganak si Cyrus, nagbigay na ang Diyos sa pamamagitan ni Isaiah ng tanda. Binigyan na niya, pinangalanan na rin niya si Cyrus. Isipin natin siguro tayo, ano ba ngayon, 2026. Kunwari, 150 years ago, panahon pa ng Kastila. Tapos sasabihin, may Brother Mario na isisilang. Parang isipin, number one, sino yun? Number two, ano kinalaman niya sa panahon ng mga Kastila? Number three, anong magiging kabutihan mo sa akin kung malaman ko nga may Mario, di ba? Ganyan. Pero ang ating Panginoon, yun yung binigay niya para magkaroon ng pag-asa yung kanyang mga tao, yung mga Hudyo. Bagamat pinayagan ng Diyos, diba, ginamit niya yung providensya niya upang masakop sila ng mga Babylonians, matanggal sila doon sa lupa na yung mateport. Doon ma-excel sila sa lupain na iba yung kultura, iba yung lengguwahe, at for sure pag-ano yan. Pero hindi sila mawalan ng loob kasi may ipapanganak na Cyrus. At ibabalik sila. So ganun. Ngayon, ito nagkaroon na sa katuparan. Kaya si Cyrus ngayon, ginawa niya yung kanyang kung paano in-arrange, paano in-ready ng Diyos ito si Cyrus. Kasi, syempre, hindi naman siya magiging makapangyarihan kung sabihin natin, babadjing-badjing siya lang siya. Kabataan niya, di ba? Inihanda siya para mailagay siya sa sitwasyon na yan. Tapos din, siya rin ang Diyos din ang nanguna para magapin nila yung mga Babylonians. At ng Diyos din yung nagsabi na pabalikin yung kanyang mga tao. So kung isipin natin, ikaw yung pinakamakapangyarihan tao sa Persya, si Cyrus. Ikaw yung tumalo sa dating yung world power, yung Babylonians. Malakas ang mga Babylonian, tinalo mo. Ikaw na ngayon, yung sabihin natin, yung nasa kamay mo, yung pinakamalaking empire at that time. At sabi nga rin dito ng Panginoon, sabi niya dito sa verse 4, bagaman hindi mo kilala, pagano si Cyrus, Persian yan eh. Hindi niya kilala ang Diyos. Pero bagaman hindi niya kilala ang Diyos, ginampanan niya yung sabi natin, sinabi ng Diyos years before. So nagkaroon na sa katuparan. Ang nakakamangha kasi dito, pagano si Cyrus, hindi naman niya kilala yung Diyos. Pero ang Diyos ang nagpahayag ng kanyang sarili dito kay Cyrus. At hindi lamang yun, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili bilang the one and only God. Sabi nga niya, di ba, sa verse 5, ako ang Panginoon, kausap pa rin niya dito si Cyrus, ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Hindi kilala ni Cyrus ang Diyos, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili, sinabi niya walang ibang Diyos. So therefore, kung ano man o sino man yung Diyos na sinasamba ni Cyrus, lahat naman may Diyos eh. Ito pagkano Diyos nga lang to. Kung sino man yan sinasamba ni Cyrus, sabi na Diyos yan ay hindi totoong Diyos. Hindi kilala ni Cyrus ang totoong Diyos. Ngayon, ang Diyos ang nagpahayag ng kanyang sarili sa kanya. Kaya although Cyrus did not acknowledge Him, kasi paano naman niya i-acknowledge yung hindi naman niya Diyos yan eh. Kahit ganun pa man, ang Diyos natin, siya pa rin ang totoong Diyos. Kahit hindi naman niya kailangan ng validation natin eh. Tayo pa nga'y mananagot pag hindi tayo lumuhod sa kanyang harapan. Ganon din si Cyrus. God is still God, kahit hindi siya kilala ni Cyrus, dahil siya lamang yung Diyos at ang iba ay Diyos-Diyosan, mga peking Diyos sila. Sabi nga, there is none other, yung mga iba wala yan. Kaya makita natin dito, bagamat nandun makapangyarihan ito si Cyrus, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili, bagamat hindi siya kilala ni Cyrus. Lahat naman ng sangkatauhan ganun eh. Lamang lang si Cyrus kasi makapangyarihan siya. Pero lahat tayo, pantay-pantay lang, hindi natin kilala yung Diyos. Ngayon, tayong lahat gumagawa tayo sa sariling Diyos. Unless ipahayag, ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin, meron tayong ibang Diyos na sinasamba. Parang kasama rin sa paggawa ng tao yan eh. Yung sa atin mismo, na tayo ngay ginawa, na may concept tayo na may higher being, na may Diyos, bagamat hindi natin kilala, meron tayong sasampahin. Siguro ibang Diyos-Diyosan, di ba? Ano ba yung mga naging
naging mga Diyos sa mga history, di ba? Marami iba, yung mga Baal. Buday. O yan, mga ganyan. Ba, mga Greek gods, di ba? Yung mga suwasamba, di ba? Pag hindi ka nag-alay ng panalangin, hindi mo siya tinanaw, paparusahan ka. Yan. Ang dami. Hindi nawawalan. Walang kakulangan ng Diyos-Diyosan sa kasaysayan. Maraming society nga na ano yun, lalo na sa Japan, meron silang Diyos para sa lahat ng aspeto. Pati nga sa mga computer games, meron silang Diyos na to represent yung mga bagay na ganyan. Yung panahon na nandun ako na lang siguro nahihiya eh. Hindi ko kilala yung mga Diyos na yan. So, ang dami, no? Talagang gumagawa ang tao na ang kanyang Diyos. At yung iba, sinasabi, hindi, atheist kami. Iba yung sinasabi, walang Diyos. Sino sinasamba nila? Sarili nila. So, in that sense, ang Diyos nila yung kanilang sarili. Yung iba naman, sumasamba sa maling pananaw sa Diyos. Halimbawa na yung mga Katoliko, di ba? Yung maling pananaw sa Diyos. Kaya dito, no, makita natin, hindi sapat na magkaroon lang tayo ng sense na may Diyos. Kailangan natin makilala yung totoong Diyos. Kagaya nito kay Cyrus, hindi niya kilala ang totoong Diyos. Ang Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili dito kay Cyrus. Hindi rin sapat na meron tayong alam na konti sa totoong Diyos. Ganon din naman yung mga Katoliko eh. May alam na sila na kakonti sa totoong Diyos. Kasi Trinitarian pa rin naman sila. Naniniwala sila kay Kristo ay Diyos. Siya ay pinanganak ng Birheng Maria. Siya ay nabuhay muli. So meron silang kaalaman. Pero hindi sapat. Meron tayo dapat na sapat na kaalaman. Hindi ko naman sinasabi na malalim or lahat. Walang ganon. Hindi natin matutunan lahat tungkol sa Diyos. Pero dapat meron tayong sapat na kaalaman para makilala yung totoong Diyos. At kung meron tayong sapat na kaalaman sa pagkilala sa totoong Diyos, meron tayo ngayon sapat na pagkakaunawa sa buhay natin. Bilang ginawa sa wangis ng Diyos, bilang tumanggap lamang ng buhay na mula sa Diyos. At higit dito, di ba, doon sa teksto natin, doon sa Isaiah 45 na binasa, pinahayag lang naman ng Diyos yung kanyang sarili kay Cyrus. Sinabi niya na siya lang yung Diyos, yung iba hindi Diyos. Bagamat mga katotohanan yan, hindi yan sapat upang iligtas si Cyrus. Kasi wala naman nagbago eh. Hindi naman sumasampalataya si Cyrus sa totoong Diyos na ito eh. Hindi naman siya naging worshipper, 'di ba? Hindi siya naging ganoon. Hindi kagaya ni si Nebuchadnezzar, 'di ba? Yung naging parang hayop siya eh. Tapos tumanaw siya na pinahayag niya na ang Diyos lamang ng Israel, yung totoong Diyos, na siya yung gumawa ng langit at lupa, yung bumalik na yung diwa ni Nebuchadnezzar. Walang ganitong episode si Cyrus. So, ibig sabihin lang, nanatili siya sa kanyang pagiging pagano. Bagamat pinahayag na ng Diyos. Parang isipin mo, Diyos na nagsabi, Diyos na nagpahayag kung sino siya, sinabi na niya emphatically. Siguro kung nagtatype tayo, naka-all caps, naka-bold pa. Sasabi na Diyos na siya lang yung Diyos, yung iba'y wala. Pero ganun pa man, hindi naging mananampalataya si Cyrus. Meron pa rin siya piniling ibang Diyos na natili siya sa kanyang pagiging makasalanan. Kaya hindi sapat ng konting kaalaman, hindi sapat na meron lang tayong, kailangan natin ng enough na understanding at knowledge sa totoong Diyos. Kaya tayo dapat bilang mananampalataya, we get to know more about dito sa God natin sinasamba. Diba? Ang layunin ng Diyos, hindi lamang sa pagpapabanal sa atin, ang kanyang kalooban din ay mas makilala siya. Bakit? Kasi sabi nga doon, ang lahat, parati sa karamihan na panalangin ni Apostol Pablo, panalangin niya na itong mga mananampalataya is to grow in the knowledge of God and love for the brethren. Parating magkasama yan. Kaalaman sa Diyos, pag lumago tayo sa kaalaman ng Diyos, lalago dapat yung pagmamahal natin sa kapatiran. So nandun, kalooban ng Diyos na malaman natin, na lumago tayo sa kaalaman. Dahil sa mas malalim na kaalaman, mas marami ng kaalaman patungkol sa Diyos, doon dapat uusbong yung pagmamahal natin. Doon natin makikita yung kaliitan natin. Doon natin lalo makikita yung ginawa ng Diyos para sa ating kasalanan. So ito, no? So tayo dapat mag-strive ng ganun. Sikapin natin
na lalo pa tayong matuto, lalo pa tayong yung mga kaalaman. Dahil nga magdudulot niyan ay inilalapit tayo ng Diyos sa Kanya. Diba isang bagay, kuwari, sabihin natin, diba, may anino, lalo na pag dati brown out, no? May kandila. Minsan yung mga bata, diba, syempre, yung very imaginative, diba, yung shadow. Minsan kung ano nung form nakikita na, mga halimaw. At ikaw, yung demonyo, mga ganun, diba, silhouette. Diyan. So, natatakot. Tapos nawawala yung takot. Pag, halimbawa, lumapit na, ay, si ano lang pala, si kuya lang pala. Teka, baka demonyo si kuya. Hindi naman ganun. Pero diba, pag malayo pa, ang laki ng anino eh. Pag lumapit na, nagiging maliwanag sa'yo kung sino yun. Diba? Ganon din ang Diyos. Dahil nga, di ba, yung salita ng Diyos, lumiliwanag yan sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Lalo na mas malapit tayo, inilalapit tayo sa Diyos, lalo natin siya nakikita mas malinaw. Yan, so ganito, no, sikapin natin na lumago sa kaalaman, lalo pa tayong mailapit sa Kanya, lalo pa natin siya na makita na mas clear. At lalo rin tayo magkaroon ng pagkakaunawa na mas malinaw din. So ganun nag-work yan. At sa ganung paraan ay nakikita natin, mas malinaw natin nakikita sino itong totoong Diyos na nagpakilala kay Cyrus. At sino itong totoong Diyos na nagbigay ng buhay. At sino itong totoong Diyos na ating sinasamba. So ito, no, ito yung positively, ito yung tinuturo sa atin na mayroong totoong Diyos at tayo nga dapat na makilala pa natin itong totoong Diyos na to. Pero sa kabilang banda, negatively, yan nga sinabi natin Diyos siya lang yung Diyos, yung iba wala. So therefore, mayroong mga false na gods. Hindi totoong mga Diyos, Diyos-Diyosan. Samahan niyo ako dito sa 1 Chronicles 16:25 to 26. 1 Chronicles 16. 25 to 26. Yan. 1 Chronicles 16:25 to 26, sapagkat dakila ang Panginoon at karapat dapat purihin. Siya ay marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. Sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang gumawa ng mga langit. So sabi niya dito, no, sa verse 25, sa part B. Yan. Sabi sa verse 25, yung second part. Yung totoong Diyos, siya ay marapat na katakutan. Ay, Nanay Yuli, nakabukas po yung flashlight. Sorry. Siya ay marapat na katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. On face value, no, kung sinabi, siya ay dapat katakutan ng higit sa lahat ng Diyos. So, ibig mo sabihin ba, Brother Jiro, may mga ibang Diyos-Diyosan na dapat higit lang katakutan ng totoong Diyos na to? Hindi ito yung sinasabi. Kasi sabi sa verse 26, sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, mga hindi totoong Diyos. So kung ano yung sinasabi sa verse 25 na siya yung higit sa lahat ng Diyos, etong mga to, mga Diyos-Diyosan to, hindi totoo yan. So kung tinanggal natin yung mga Diyos-Diyosan na yan, ang matitira lang, yung higit na katakutan natin yung totoong Diyos. Bakit daw? Sabi dito ng manunulat, ng chronicler, sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon, yung siya lamang, yung totoong Diyos. Siya rin yung Diyos na sinasabi sa verse 25. Kung may Tagalog Bible kayo, makita nyo doon. All caps, yung Panginoon. Siya rin yung sa verse 26. Ang Panginoon ang gumawa ng mga langit. Pinapakita rin sa atin dito sa isang aspeto, yung mga Diyos-Diyosan, wala silang kayang gawin. Ang totoong Diyos, ang Panginoon, siya yung gumawa ng langit. Di ba, in-argue niya yung creation? Yes. Etong mga Diyos-Diyosan na to, wala itong kayang gawin. Parang pabaliktad pa nga eh. Kung ang totoong Diyos, ginawa niya sa nilikha at si Adan Eva, yung sa katauhan, etong mga Diyos-Diyosan, parang inaando niya. Bagamat nadyan na yung mga tao, parang sinisira pa nga niya. Dahil sa paglapit sa mga Diyos-Diyosan. So meron mga huwad, may mga false gods. At ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, mahawak tayo sa conviction na meron only one true living God. Lahat ng Kristiyano magsasabi ng ganun.
Yan rin naman patotoo na salita ng Diyos na meron lamang isa, totoo at buhay na Diyos, the God of the Bible. Bagamat, no, pag titingnan natin yung mundo natin, ang daming Diyos-Diyosan. Pare, mga Muslim, di ba? Kasi Allah lang. Sabi nila, image lang daw naman yun. Ay, hindi. Diyos nila si Allah. Tapos ang tanging propeta niya ay si Muhammad. So, meron rin mga, sabi natin mga Buddhist, di ba? Doon, hindi naman nila tiyatanaw na Diyos si Buddha. Pero yun yung nagiging goal nila, na maging gaya ni Buddha. Ewan ko lang kung maengganyo kayong maging kagaya ni Buddha. Diba sa Thailand nga, yung elepante? Oo, mga iba-iba, di ba? Yung sannilikha yung nagiging Diyos. So marami iba-ibang klaseng Diyos, pero sabi nga ng Diyos ng Biblia, ng Panginoon, Diyos-Diyosan lang yan. At sabi nga ng Panginoon kay Isaiah, wala ibang Diyos, kundi siya lang. So, may mga ibang mga relihiyon na iba-ibang mga Diyos, pero tanging ang Diyos ng Biblia, ang Panginoon, siya lamang totoo at buhay na Diyos. At ang katotohanan na meron lamang na isa at totoo at buhay na Diyos, ay nangangahulugan na ang ibang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid na sa ating pagsampa, sa ating paglapit sa Diyos. Meron tayo dapat, kahit nga sa panalangin, meron tayo dapat na consciousness na ang sinasampalatayanan natin, nilalapitan natin, ay ang totoong Diyos. Nasabi nga dito, na siya lumikha ng langit. Na hindi nakikita. O hindi nakita. Siya rin yung pinapahayag rin niya yung kanyang sarili niya sa atin. At dinudulog niya tayo sa kanyang salita upang lalo pa natin siyang makilala. Yan. So maging maingat tayo. Sa pamamagitan yan, na lalo pa lumalago yung kaalaman natin sa kanya. Maraming mga teksto sa Biblia na nagsasabi na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay wala. Sana malinaw sa atin yun na walang value yan. Actually, parang kung meron man value, negatively pa nga kasi nakahatak niya sa kahatulan yung mga sumasamba dyan. Walang mga value itong mga Diyos-Diyosan na ito. Yung bagamat mga Diyos-Diyosan niya, nakakalungkot kasi marami sumasamba pa rin dyan. Maraming parang tinataya yung buhay nila. Pinagpupunyi o binibigay pa, di ba? Parang halimbawa na, nagdaan buwan, di ba yung Nazareno? Diba? Pagalingin mo lang, sa'yo na ako. Diba? Kahit yung yung panyo. Iniisip ko nga eh. Di ba? Binato yung yung people, tapos kukunin, ibabalik. Paano pag nakuha ng iba? Paano mangyayari? Tapos, di ba iba nagsusuntukan pa? Teka lang, sinasamba niya to, pinopromote ba nito yung, ba't kayo nagsusuntukan? Anong pinag-aawayan niyo? Okay. O yun yung mga lalo pang nakikita natin, di ba, na ang epekto ng Diyos-Diyosan ay kasalanan. May pagsiksikan, di ba? Iba nga, natatapakan pa, di ba, namamatay. Tsaka may namamatay. Oo. Kasi iba nananakawan. Diba? Meron ding dati ginawa sa Bulacan yata, yun yung nalubog yung Ay, pagoda. Opo. So nakita natin, ito yung dinudulot ng mga Diyos-Diyosan. Wala namang kabanalan na makikita dyan. Wala rin katwiran. Kasi kung totoong Diyos yan, dapat, di ba, yung mga tao, maayos na yung tipong orderly. Diba? Tapos umusbong doon yung concern nila, 'di ba? Pero hindi kaguluhan. Ganun. Yung mga kaguluhan na 'yan, external 'yan, 'di ba, panlabas na nakikita. Ano pa kaya yung panloob? Mas nakakatawa siguro, mabuti na lang rin na hindi tayo ginawa na may X-ray vision, 'di ba? Baka mamaya kung ano pa yung makita natin na nangyayari doon sa puso ng mga tao na yun. Kung yung panlabas nila ganun, ano pa, di ba napakadali natin magtago? Ako lang may tanong. Sige pa. Kasi nung birthday daw ng Mama Mary nila, December 9. pinalitan ng damit yung Mama Mary. Nagpatay sa akin yung matandang dalagang tiyahin ng mister ko, ng kamisola, yung panloob ng damit. Ano yung kasalanan ko kasi tinahi ko? Indirectly, opo. Ay, Kasi naging hindi ko matinggihan kasi matandang dalaga. Naging kasangkapan para sa
Sabi ko, Demi, hindi naman ako, kaya ka nagkakaleche-leche, tinatalikuran mo yung ina mo. Sabi sa akin. Tapos Ayun. dapat may paninindigan ka, di ba? Ayun, mahirap sa mahirap, lalo na Oo, on that siya, spot, oo, di ba? kasi, oo. Ayun. Nung maisip ko, tapos ko nang tahiin. Ayun. Ako siguro isipin ko, isang beses na nagpapalit ng damit sa isang taon. Pag birthday lang. De joke lang. Tsaka hindi, dapat talaga, ano yung, Sabi ko, kung ano yung Demi. pananampalataya mo, panindigan mo. Sabi ko, Demi, ang dami mo namang birhen. Hindi, yan yung birhan, inanlaging sa klolo, siya pa rin yan. Yung isang siya pa rin yan. Tinuro na sa'yo. Ay, Inang kaya laging pala saklolo na dahil. kailangan saklolohan. Ayun. Ayun. So, Pangalan Kasalanan ko yun itim. talaga, literal. ano siya, maging ano siya, by implication, Hihingi na lang ako ng tawad sa parang Diyos. parang sa mga batas, 'di ba, yung Sa susunod. collateral Hindi yung na ako dating. ulit. No, sa susunod yun, magkaroon pa na namin. Wala, 'di ba? Hinahanap sa iyo tong taong to, naging kang obstruction to dyan. Makita sa 'Di ba, iyo, para makita sa iyo. para magambala, no, Siguro para hindi ma-serve aksidente agad siya. yung Hindi hostisya, naman yun siya naging kang nagpapatay sa kasangkapan. So, ikaw pwede ka rin idamay, 'di ba? Accident. Oh, yun. Aksidente nga. So, Kasi hindi nga nila alam yun. accessory ka. Ganon. Ayun yung tamang term. Malaman ko nga. Yung mga pinananiwala. So, Nanay Yoli, accessory to the crime. Tsaka hindi. Uy, huwag mo sasabihin, baka Sabi ikulong niya, ako. Brad, sabi niya na aksidente daw yung si Kademi. Na-aksidente daw kasi ganun daw ang ginawa. Hindi kasi- Di ba hindi naman nila alam yun? Hindi kasi, Ikaw, hindi ka exempted doon Oo. kasi alam mo na yun. Alam mo. hindi tapos kasi, hindi, ibig ano sabihin, ka pa. kaya ko siya nakilala dahil nagpapatahi siya ng uniform. Ngayon, kaya kami may contact. Kaya pinutol yung contact namin, na aksidente siya, hindi na siya nagpapatahi. Di wala lang kaming contact. Sa kanyang pananaw, parang konsepto ng karma. Oo. Pero Parang karma. pero ang karma ay hindi Sa naman pananaw biblical. mo, Oo. Kasi yung karma parang parang bawi-bawi, 'di ba? Ang lengguwahe ng salita ng Diyos, hindi naman karma, hindi bawi-bawi, hindi ganoon. Probidensya. Ang probidensya parati na mula sa Diyos ay may madudulot na mabuti sa kanyang mga anak. Hindi tayo naniniwala ng karma. Kasi alimbawa, na may ginawa tayo ng masama, kakarmahin ka rin. Hindi ganoon. Pagbabayaran mo yan sa Diyos. Yun, may balik, kumbaga. Ayun yung magiging penalty niya. Resulta na yung kasalanan. No, ng kasalanan. May consequences. Hindi Sila rin ganun. Hindi kasi sila nakakapakita. Oo, hindi rin nila kilala yung totoong Oo, Diyos. Hindi nila alam. Kaya ganun yung konsepto Sila. nila. Pero kung tayo Kristiyano, tapos mag-aano ka. Bakit? Pag yung sinabi mo, paparusahan ka ng Panginoon. Ayan, opo, tama naman yun. Tandaan natin na Kasalanan din po ba yun? ang bawat kasalanan may parusa. In a way, wag na natin sabihin sa kanila na paparusahan ka rin ng Diyos. Mamasamayin nila kami. Mamasamayin nila. Iligtahan ka niyang Lahat naman magsinungaling, tayo pero ayaw mo magsinungaling. may parusa. Oo. So, kasi mangyayari dun, tatanawin nila, teko, napaka-banal mo naman yata. Yun nga Diba? po, parang ay, Oh, Yun nga, ano ang na. dating ang yabang. Oh, wag na natin kasi kine-question ka nila. sa ating kaisipan talagang may pananagutan. Yan. Parang siguro wag na tayong magdagdag ng ng offense sa kanila. Mananagot sila. At kung binanggit natin 'yon, baka nga umusbong na yung puso natin, yung motibo natin, baka parang self-righteous yung dating. Yan, may pananagutan tayo doon. So, hindi lang sila yung mananagot, tayo yung mananagot. Ayan. So, eto, going back, ayun yung makikita natin. Maraming, yun, nagiging accessory man lang, or siya mismo, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kasi hindi nila kilala ang totoo at buhay na Diyos. Sumasamba sila sa mga hindi totoo, mga Diyos-Diyosan, mga hindi totoo na Diyos, huwad na Diyos. At ang implication niyan, walang katwiran, walang kabanalan, lalo ka lang hatakin pababa ng mga bagay na yan. Tapos ang mga Diyos-Diyosan na to, itong other gods na to, inisip natin kasi 'di ba, pag sinabi natin, baliwala naman yan. Pero tandaan natin, ang kalaban natin spiritual. Wala man sabi natin buhay, kumari rebulto. Walang buhay, 'di ba? Nandoon lang 'yun, fix lang 'yan. Pero meron meron nasa likod niyan. Halimbawa, basahin ko lang 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Ang Korinto, isang lugar 'yon na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto
Nandun nga rin yung isa sa mga wonders of the modern world, yung Temple of Artemis. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Yeah. Opo, 1 Corinthians 10:20. Sabi ni Apostol Pablo, hindi, sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. So bakit sinabi ng Apostol Pablo? For sure naman, hindi naman di ba kung alam nila demonyo, hindi naman sila maghahandog. Diba? Naghahandog itong mga pagano na to sa mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. At bagamat yan ay Diyos-Diyosan, walang buhay yan, sabi ng Apostol Pablo, meron nasa likod niyan, mga demonyo. Isipin natin, no? Bakit gagawa na isang bagay na upang sambahin yung mga Diyos-Diyosan na walang layunin? Meron. May layunin dyan. Ilayo tayo sa totoong Diyos, mabulag tayo, mahatak tayo kasama ni Satan sa katulan. So meron demonic force, meron demonic na implication o consequence, at meron for sure may demonyo na nagbigay ng concept sa mga tao para gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Meron nasa likod niyan. Kaya maging maingat rin tayo. Huwag natin malitin o isipin natin, rebulto lang yan. Pag sabi natin, pag minartilyo natin, mawawala din. Meron nasa likod niyan. Hindi naman sa pagiging superstitious natin, no? Kundi tandaan natin, may demonic forces na siya ngayon, di ba, nag-ahari sa mundo na ito. Gumagawa siya ng mga kaparaanan para mailayo yung mga tao. At isa sa kaparaanan niya ay mag-introduce ng mga Diyos-Diyosan. At hindi lang yun. Hindi lang naman, kahit naman mag-introduce ng Diyos-Diyosan, wala yun eh. Kailangan niya hatakin yung iba para sambahin yung Diyos-Diyosan na yan. Dami niya nahatak. So, ang dami niya, di ba? Dami na hatak. Lakas niya. Ganun yung nagiging epekto niyan. Magpasalamat tayo Oo. dahil pinalaya tayo. Pinalaya tayo yun. Binuksan yung mga mata natin. Ako, lumaki ako na hindi naman natin maiwasan na may Diyos. Lahat tayo, Katolik. Pero ako sa akin, yung growing up, alam ko hindi totoong Diyos yung mga rebulto. Pero hindi ko lang talaga kilala yung totoong Diyos. Nandun pa nga isa sa mga layunin ko nung bata ako na na yung igibain lahat ng mga rebulto na yan. Pero kahit naman gawin ko yun, hindi ko pa rin naman kilala ang totoong Diyos. So wala nagbago. Ganon din sa mga pagano na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit tanggalin mo yung Diyos-Diyosan na yan, as long as hindi nila kilala yung totoong Diyos, wala rin nagbago. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Manalaya tayo. Ngayon, dahil tayo bilang mga mananampalataya, nananampalataya tayo sa tanging, only one true and living God, dapat din sinabi rin ng ating Diyos sa kanyang salita na merong digmaan ng spiritual. Kaya hindi lamang sapat sa ating pagkikayat sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lang sapat na, huwag ka dyan, Diyos-Diyosan yan. Kailangan natin intindihin na merong lakas or merong force na in operation. At yun din yung ipanalangin natin sa Diyos na iligtas, ilayo sila, kunin sila mula doon. Hindi sa ating parang sarili natin, kasi hindi natin kakayanin yan, kundi kailangan ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Huwag natin maliitin yung mga bagay na yan. Dapat nga, lalo mas mabigat yung tingin natin kasi naiintindihan natin. Kasi isipin mo, isang normal na tao, bakit ka sasamba sa rebulto? Ano meron? At saka sinasabi, talagang maliwanag na sinasabi sa Bible, number 1 yung utos. Pero iniiba nila. Iniiba nila. Kasi Binubulag sila ng Panginoon. kung titingnan natin, di ba, saan magawa yan? Hollow block, semento, Hindi ko di ba, alam. kahoy, di ba? Tubig, nilagyan ng tubig, hinalo, hinulma. May... Tapos tao lang gumawa. Wala naman scaffolding. Di ba? So kung... Merong scaffolding, yung Yung malaking biril yung sa malaki, kanay. oh. Yung ba yun? Pag, yung pinatay ng pag, May hinarika. pero kung titingnan natin, di ba? Physically, material na ginamit dyan, bakit ako sasamba dyan? Semento, Tsaka kahoy. tao. Di ba? Bakit na meron? So, ibig sabihin, may iba dyan, may ibang hindi material Halos na aspeto kung bakit nahahatak yung tao. Yun yung kapangyarihan ng demonyo.
Ayun, Pero kasi, parang ano na kasi dumarating na yung panahon na ipinapaunawa ng pare na hindi dapat sambahin. oh, kahit nga yung mga litrato. Parang inaano ko ng pare, naano ko po yun. Parang inaano nila, pero hindi Pero pa rin nonetheless, po- ganun pa rin eh. Tapos sinasabi nila, ang pare daw sa simbahan, sila daw ay nag-aral, napakarami daw bago sila maaanuhan na maging pare. Parang pinag-question. Ay nang ano, di ba, isipin natin, ang dami nilang inaral, Mali. pero sa nauwi, sa kamangmangan, Yes. sa pagsamba. Kasi kung physically, no, yung material na ginawa, yung ginamit para dyan, diba, wala ka naman nakakitang sumasamba sa buhangin. Diba, sa mga bato, sa kahoy, wala. So hinulmahan, dinisenyahan, pininturahan, kahit na, Binihisan. binihisan. Kahit naman sabihin natin ganun lang, hindi sasambay ng tao yan. May ibang kapangyarihan kung bakit sumasambay ng tao dyan. Yan. So, Kasi yung aral ng kanilang kataas-taasan sa Roma, yun daw ay imahe lang. kung, ayun, nandun tayo, imahe. Sino sumasamba sa imahe? Yung kumbaga, ang Diyos, Oo. Catholic. Ayun, kasi ang nangyari, dahil nga yung imahe na yan yung parang projection, no? Oo, project. So, bakit tayo gumagawa? So, dahil ginawa natin yan, ayon na yan sa ating sariling Oo, kaisipan. Di ba nga hindi natin nakikita ang Diyos Oo, ang Ba't Diyos tayo sa Espiritu. nakagawa yan? Oo. Wala naman record. Alam ba, itsura ni Jesus Christ? Oo. Kaya Wala nga naman po rin. mga Pero sa cellphone, mga hindi ako nakaukit talaga. Pero merong itsura ni Jesus. May Walang recorded. Hindi, doon sa, Paano? sa kanila. Sa panahon nila, nakasama nila eh. Pero hindi natin alam, di ba? Wala Typically, sila kasing cellphone, hindi nila blonde, picture. flowing hair. Di ba? Yung iba nga, iba medyo brown yung buhok. So, hindi, Tapos yung mata. mata. Basta ang isipin Parang ng maaakit Diyos ka sa na langit. Yun. Kaya nga hindi rin, sabi ng Diyos, di ba? Sa second commandment, pag tayong gagawa ng kahit anong, di ba? Yan. Oo. Ayan. Yan rin naman yung di ba? Kaya nga ganun na lamang yung puot ni Moises ng pagbaba niya. Minsan mula sa Gawa sila ng baka. ito mga Number one modern na day ito siya. version. Modern day version to. Number 1, di ba? Ano siya lang yung Diyos, huwag sasamba. Number 2, huwag kayong gagawa. Oh. So, yan. Modern day version lang ngayon. Using modern day technologies. Ayan. Pero same lang rin, concept niyan. Diyos-Diyosan yan. Okay, At so, saka yung din, Diyos-Diyosan din yung mga nakakahadlang sa pagsamba mo sa tunay na Diyos. yan. Nandun, parating may in operation na, kasi kung material lang, di ba, yung nga, pag material lang naman yan, wala naman sasamba dyan. Meron kakaiba kung bakit sumasamba yung tao dyan. At yung mga humaad lang din sa ebanghelyo, kasi kung halimbawa, may nagpapahayag na ebanghelyo, nangangaral, naririnig naman ng tao yun eh. Naintindihan naman nila for sure yung sinasabi. Pero bakit merong sabi natin hindi nananampalataya, meron pang iba mga hostile, di ba, nanggugulo pa sa pagpapahayag. Kasi kung public speaking nga, di ba, kung tayo nga, hindi nga tayo, kahit rindi tayo sa mga kampanya ng mga kandidato, di ba? Hindi naman natin inaaway mga ganyan. Pero bakit sa ebanghelyo meron? So ibig sabihin, meron kaibang aspeto na in operation kung bakit nila ginagawa yung ganun. Saliban sila ng Halimbawa, sa di ba? Sa mall, tuwing December, yung tao, bili pa rin naman ng bili ng mga gamit kahit naman Christmas carols yung tumutunog eh. Di ba? Napapakinggan naman nila yung mga lyrics sa Christmas carols. May gospel dun eh. Pero bakit hindi nila pinagtutuunan ng pansin? Meron something na in Kasi operation. nga, sabi nga sa Bible, hindi ko alam ang verse mo. Ay, hindi ko alam ang pinatitigas ng Panginoon. Oo, meron. binubula. May Sino yung gusto niyang may in operation doon na hindi nasa larangan ng material, kundi nasa spiritual. Yan. So, yun yung makikita natin. Kaya sila yun. Kaya isang lesson din na makita natin sa mga Diyos-Diyosan, mga hindi totoong Diyos, mga huwad na Diyos, na may kapangyarihan, na mas supernatural na nasa likod niyan. Tayo bilang mananampalataya, kailangan natin maging matatag. Kailangan natin mag-stand firm, yung conviction natin, dahil sinasamba natin at sinasabi natin tayo mananampalataya, nakikilala natin yung totoo at buhay na Diyos. Na tangis siya lang yung Diyos at yung iba ay Diyos-Diyosan.
So meron tayo ganun dapat. May tamang pagkakakilala tayo sa Diyos. Ayaw nilang nagbabasa. Mas gusto Tayo sasabi natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Meron tayong pag-asa sa lahat. At yung mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, wala sila nung meron tayo. Dapat maging madiwanag sa atin yun. Kaya hindi tayo, wag natin i-entertain yung thought na, si kapatid na ganito, kaya siguro maganda yung takbuhin niya sa buhay kasi sumasampa sa ganyan. So wag, parang naano ka. parang nahahatak ka na. Kasi Kasi, gumaganda po. oo, marami pang hatak na ganun, di ba? Lalo na yung mga bagay na wala ka eh. Di ba? Kung kilala natin yung totoo at buhay na Diyos, Wala tayong ganun. o maaaring, sige, gumaganda yung karera niya sa buhay. At the end of that, Hindi naman panghabang buhay. hindi yan panghabang buhay. Ang kaluluwa Sa niya. huling araw, di ba? Huling niya, hindi naman niya dadalhin. Yes. Mas maganda na meron tayong assurance na ang kaluluwa natin nasa magandang kamay dahil yun ay nasa kamay ng Diyos. Totoo at buhay na Diyos. At ano ba yung ginagawa ng mga Diyos-Diyosan na yan? Hinahatak lang tayo pailalim, pababa sa kaatulan. Mas maganda ng wag tayo magpahatak ngayon kaysa magpahatak tayo ng walang hanggan. Okay. Yeah. So isa rin na makikita natin, no? Hindi lang dahil sa mga bagay na nakikita natin maganda sa iba, kundi wag din tayong matakot. Diba? Negatively, syempre madaling matakot, madaling manliit. Huwag tayo matakot, huwag tayo manliit, huwag tayo mawala ng pag-asa kasi nga pinahayag sa atin ang totoo at buhay na Diyos. Nakilala natin ang totoo at buhay na Diyos at tayo nga'y kanyang niligtas mula sa kadiliman. So huwag tayo manliit. Ano man yung meron, ano man yung paghihirap. Sabi nga ni Paul, no? At mga bagay na to, yung kanyang kapighatian, lalo na sabi natin, pag samasamahin na natin kahirapan na yan, panandalian lamang kumpara mo sa hindi masukat na bigat ng kaluwalhatian. Kunwari, no? Sige, may operasyon. Matindi, masakit na operasyon kahit naman walang anesthesia yan. Diba? Ay kung 5 minutes lang yan, 10 minutes lang yan. Kung saglit lang, di ba? Titis ka na lang. Kunwari, sige, parang yung mga bata, di ba? Injection ng kagat lang ng langgam. Di ba? Ay, kagat ng langgam, di naman abuti na 5 minutes yan. Matinding langgam naman yata yun. Yung injection, di ba? 1, 2, 3. Yan. Pagka-inject, okay na. Saglit na. Pero yung benefit na nakuha niya, higit na. Ganito rin yung mga kapighatian sa buhay. Maaaring siguro ilang taon yan, hindi ka habang buhay mo ng ganyan. Pero ikumpara natin sa buhay magpawalang hanggan. So napakaliit, hindi natin masusukat. Yung ginamit sa Tagalog translation, hindi masukat. Ibig sabihin parang walang sense na i-compare. Incomparable. Yan. Kaya hindi tayo dapat manghina na loob, hindi tayo dapat matakot. Yung kung ano man takot nyo, panandalian lang yan, sa buhay ibabaw lang yan. At parati tayong may pag-asa. Pagamat legit naman, di ba, yung mga nakikita natin na mabuti siguro kung gumaganda yung takbo, pinagpapala siya kasi sumasamba siya sa ganyan-ganyan. Makikita natin yun kasi nagbubunga, di ba? Pero tandaan natin, wala siyang pag-asa. Hindi mababayaran na kahit anong pag-asa. Simulan natin parati sa pag-asa. Kaya yung hamon sa atin, no, dahil makilala natin yung totoong Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan, mabuhay tayo, yung sa mga buhay natin, no, na yung buhay na ito ay gino-govern, meron naghahari sa ating buhay at pinamumuhay natin ito sa harapan ng presensya ng totoo at buhay na Diyos, paratian. Hindi lang ngayon, hindi lang mamaya, hindi lang sa tuwing Sunday, kundi everyday. Mabuhay tayo na may consciousness na ang totoo at buhay na Diyos, nakikita niya lahat, gino-govern niya lahat, at siya may hawak ng lahat. Therefore, nabubuhay tayo sa kanyang presensya parati. Ay di yung salita na minsan lang tayo mabuhay sa mundo. YOLO. yung Kumbaga, kahit mahirap, Pepsi. kahit nakasalanan, sisigihan mo kasi Ayan. minsan ka lang mabuhay. Ayun. Diba? Yun ang Lagi walang natin pagtanaw. titingnan yung susunod na buhay. Diba? Saka, Kasi yun yung walang hanggan no? Tamang pagtanaw sa totoong Diyos, totoo at buhay na Diyos. Kasi kung meron tayong pagkakakilanlan sa totoo at buhay na Diyos, hindi tayo magpapakasasa. Yung mga kaisipan na yun nga, you only live once, diba? Oo. Pepsi, yun. Yan ay walang ano ba tama? Take for granted lang niya yung buhay. Oo.
walang tamang pagtanaw ng worth Parang ng wala buhay. siyang inaasahan sa buhay na Oo. susunod. Kahit sabihin natin siguro, ito, preference ko lang, hindi ako naakit doon sa bungee jumping, sa yung mga tumatalo sa helicopter, tuloy sa aeroplano, yung mga ganun. Eh paano kung hindi bumuka yung yung parachute? Oo. Patay siya. Ano lang, ang gusto ko lang sabihin, iingatan ko yung buhay ko na hindi ako gagawa ng mga bagay na maaaring ikapahamak ng buhay ko. Dahil ang buhay ko ay ang nagbigay niyan ay ang totoo at buhay na Diyos. So, hindi ako siguro sa iba, baka gusto nila thrill, pero hindi ko lang nakikitaan yung value ng bagay na maaari pang hindi naman sa dinadown ko sila, siguro sa kanila yon. Sa akin lang, ingatan ko yung buhay ko. Ayan. Kaya wag natin maliitin dahil nga lalo na kung may tama tayong pagtanaw at pagkilala sa totoo at buhay na Diyos na siya yung nagbigay ng buhay sa atin, na itong Diyos na to siya yung totoo at buhay, at ang buhay na ito galing sa Kanya, hindi galing sa mga Diyos-Diyosan. Therefore, ingatan natin yan. At mabuhay tayo parati sa presensya ng Diyos na nakakita ng lahat ng bagay na hindi natin matatakasan panghabang buhay. And yan po yung gusto ko ibahagi sa Lagi nakatingin sa atin ang Panginoon. may Lagi nakatingin. Latin term, isa yung tinatawag na coram deo, ang pamumuhay sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin lang, tayo bilang mananampalataya, hindi lang tayo tuwing church hours, hindi lang tuwing Sunday, kundi sa lahat ng aspeto, sa lahat ng mga araw, lahat ng oras, ang buhay natin ay nasa Kanyang harapan. Magiging encouragement rin yun para sa sanctification at para immortify natin, patayin natin yung mga natitira natin kasalanan sapagkat meron tayong consciousness na nasa harapan tayo ng Diyos parati. Ayan. Ano po? Yun lang yung gusto kong ibahagi sa hapon na ito. 3 o'clock? Sarap ng kwento. Ayan. Sharing. Sige po, dadako tayo sa panalangin. Share lang po muna ako. Kinabahan. Hindi dyan. Ano daw yun? Nag-ano ka na Dito ka pala. maglilinis ka ng bahay kasi may bisita ka. Diba, may bibisita ka, maglilinis ka. Laging nakatingin sa iyo ang Panginoon. Sa Panginoon, hindi ka nahihiya kahit na dumi bahay. Ganun na natin sa pula. Ganun na ang patawarin natin. Kaya nababago. Nagising ako na alas 5. Kasi ganito yun. Ay, hindi pala. Nagising ako na alas 2. Ganito yun. Nanonood ako ng TV. Nanonood akong TV. Hindi pa talaga ako matutulog noon. Hindi nga ako nagbuka ng kumot eh. Pero ginigilaw na ako noon. Ang ginawa ko, nahiga ako, hawak ko yung cellphone ko. Natulog pala ako, hindi ako nag-pray. Kasi kapag ako mag-pray, papatay yung TV, magbubukas na ako ng kumot, saka ako mag-pray. Hindi ako nag-ganun kasi hindi pa ako talaga matutulog. Natulog ako, nakatiwang lang ako, hawak ko cellphone, bukas ang TV. Nagising ako, dos lang madaling araw, mga 2:30. Tinignan ko agad yung TV. Tapos yung cellphone ko nandun sa tabi. Tapos sabi ko, bukas na lang yung ulang ilaw ng TV, wala nang palabas, meron lang sa gitna gano'n. Tapos sabi ko, hindi pa ako matutulog, ba't ako nakakatulog? Hindi pa ako nag-pray. Kaya nang mag-pray ako, 2:30 na lang madali. Gabang man dyan. Ubus na eh. Tinapay. Ako nakakain ako ng isa, meron pa dito. Oh, ito pa oh. Kumuha ako ng isa hindi ko kaya ubusin. Mabagal akong kumain kasi lang akong food. Sa akin naman, Tapos nagising ako, alas 2, nag-pray ako, tapos nagkape ako. Nahiga ako. Sabi ko, wala pa si Brian, baka diniredy na ng uwi. Mga 5:30, nagre-ring ang cellphone ko, buksan mo yung gate.